Alam naman ng lahat. Alam na ng lahat na cocaine addict si Bongbong, halata ba sa panga? Luwang-luwang ng panga niya, tapos yung train of thought niya, nagsastutter siya. Alam ng lahat na alam. Paano siya magpresidente? Dapat bumaba na siya. Kasi nakakatakot siyang commander-in-chief. Baka ilagay niya tayo sa digmaan. Ba, may ambisyon pa siya makidigmaan siya sa China. Naku. Tapos yun pala, yuyuko-yuko lang siya dun sa premier ng China. Yung foreign policy niya, sabi niya, friend to all, enemy to none. Tapos binanata niya dun sa ASEAN ng China. Hindi ka ba naman adik? Mukhang nawala na raw sa memorya ng mga Pilipino yung naging public confession ni Senator Amy Marcos against President Bongbong Marcos. Tingin niyo, ma'am, ito ba'y accurate na nakalimutan na yung public confession Hindi. ni Sen. Amy? Anong tingin niyo po? Hindi. Hindi. Kasi yung testimony ni Amy doon, talagang yun ang tuldok. Alam naman ng lahat. Alam na ng lahat na cocaine addict si Bongbong, halata ba sa panga? Luwang-luwang ng panga niya, tapos yung train of thought niya, nagsastutter siya. Alam ng lahat na kapwa niya addict, na addict din siya. Yung testimony ni Amy, umiyak siya doon, ha. Ilala ko yan personal, Nasyado yung king ko yan, Yung lagi lang pabakla-bakla, masaya-saya lang. Kwela siya, ma'am, kwela. Oo, pero umiyak siya doon. Ibig sabihin, dinamdam niya yun. Masakit sa kanya magsabi na, Bonget, uwi na tayo, papagamot ka na. Kasi nakita nila sobra na. Ito si Sandro din, tingnan nyo, ang mata Ay, ang mata ni Sandro ewan. Tingnan nyo, tama siya. Ako, I always thought and believed kasi born in the same year kami ni Bongbong. So yung generation na yan namin na yung mayayaman nagko-cocaine. Kami nag-aral, sila nagko-cocaine. Nagwa-wife swapping pa sila. Girlfriend swapping. Kadiri. Kadiri. Kaya, paano siya magpresidente? Dapat bumaba na siya. Kasi nakakatakot siyang commander-in-chief. Baka ilagay niya tayo sa digmaan. Ba, may ambisyon pa siya makidigmaan siya sa China. Naku. Tapos yun pala, yuyuko-yuko lang siya dun sa premier ng China. Yung foreign policy niya. Sabi niya, friend to all, enemy to none. Tapos binanata niya dun sa ASEAN ng China. Hindi ka ba naman adik? Pag ganyan ka ng ganyan, talagang gigirahin na tayo ng China. Yung pinaggagawa mo. Tingin lang sa kanya dun, parang, sino tong adik na ito? Pati si Trump, hindi nga siya pinansin, di ba? Abay King of Brunei, si Bolkiah, biglang niyakap, kinuha nung Indonesian president, nilayo sa kanya, Baka mahawaan siya. Huwag kayong maniwala na nakalimutan ng tao. Alam ng tao at dapat ulit-ulitin natin na cocaine addict si Bongbong Marcos at hindi siya dapat manatili dyan bilang presidente dahil siya ay danger siya sa ating security ng ating bansa. At siya dahil sa incompetence niya, dahil sa addiction niya, ay lumubog na ang ating ekonomiya. 2.4 million walang trabaho ngayong Pasko. Foreign direct investments bagsak by 40.5%. Wala na. Wala. Tingnan nyo. Anong Pasko? Anong Pasko? OFW na lang ang nagpapadala ng pera. Yun na lang ang nasa balikat na ng OFW, ekonomiya ng Pilipinas. Mahiya ka, BBM. Dapat mag-resign ka na. Halata na bang ayaw ng tao sa kanya? Kaya wag po kayong tumigil sa inyong protesta sa Facebook nyo dyan o sa lahat ng rally. Sumali po kayo. Kailangan po, hindi na kaya ni BBM ang reforma ng Pilipinas na siya mismo ang sumira. Paano ba yun siya ang sumira ng ating ekonomiya at ang ating kalagayan sa Asia? At siya pa rin ang gagawin yung hero? Mario Joseph. Yung political dynasty bill sa sunod po talakayin natin. Pwede niyo po akong tawagan uli bukas.
Opo, attorney, last na lang po talaga. Meron pong pinapatanong yung ating mga kababayan sa Germany, nagising-gising po ngayon kahit gabi doon sa kanila, hating gabi. Ma'am, nakikita po ba ninyo yung possibility na magdeklara ng martial law para mawaksi itong mga investigasyon sa flood control, kikita ang nasa administrasyon at perpetuation of power? Hindi niya kaya eh. Hmm. Kasi under the Constitution, hindi pwedeng more than 30 days. Tsaka kailangan niya ng approval of both houses of Congress. Hindi kagaya ni Marcos noon eh. Na biglang sinara na lang niya yung Congress. Eto, gagawin niya. Eh, sinong gagawa? Si Browner? Browner? Ano ka? Magta-traidor ka sa mga tao? Dapat serve the people ka. Anong gagawin mo, Browner? Sasara mo Supreme Court? Aba, magkamatayan na tayo dyan. Kaya kita nyo naman yung mga Iglesia ni Cristo, 1,000,000 yun. Nagsumali pa yung Jesus is Lord doon, nadagdagan yun. Kaya lang, siyempre, physically, nagpadala lang sila ng kanilang pastor na spokesman doon. Pero, kung bibilangin mo, okay, maliit nga yung mga dilawan at kakamping na rally ng mga Katoliko. Sumama sila sa Katoliko eh. Actually, rally yun ng mga Katoliko eh. Hindi naman totoong Katoliko lahat eh dilawan at kakamping. Sumali sila doon, mga 7,000 ang estimate eh. O yung mga yung mga UPI naman, United People's Initiative, kasama mga DDS, around 20,000 daw yun. O eh kung bilangin mo talaga yung mga nagrarally, Iglesia Pilipina, yung Aglipay churches, nagprotesta din sila kahit maliit lang na lugar. Kung bilangin pa talaga hanggang sa mga probinsya, abutin nyo ng 2 million eh. 2 million na tao na tumatayo na laban sa corruption mo. Didemand na bumaba ka na dyan. BBM, mag-resign ka na. Hindi mo kaya kaming i-martial law. Magkakamatayan ng mga tao dyan.